Tapos ganito kalaking gulo ang gagawin mo. Huwag mong sabihin, akala mo talaga patay na ako. Ang tunay na ama ni Lu Jingxi ay may itsura ng isang taong nag-aagaw buhay. Ikaw, Lu Jingxi, paano mo nagagawang pagsalitaan ng ganyan ang papa mo? At isinusumpa mo pang mamatay siya. Ikaw na suwain na salot ka. Ma, bakit niyo pa po siya kinakausap? Bilisan niyo, kunin niyo si Lu Jingxi. Itinali para dalhin sa ospital at kunin ang bato para sa tatay niya. Ang lakas naman ng loob ninyo. Ngayon lang ako namulat na ang pamilyang Lu pala ay ganito pala. Kung tratuhin si Jingxi, problema ito ng pamilya Lu. Wala kang karapatang makialam, lalo na tagalabas ka lang. Lu Jingxi, makinig ka sa akin. Sa ayaw at sa gusto mo, idodonate mo ang bato mo ngayon. Wala kang pagpipilian. Nagdadalamhati ang tunay na siya. Bakit kailangang umabot sa ganito? Hayaan mo, ako na ang tatapos nito para sa iyo. Puputulin ko na ang ugnayan mo sa kanila. Hanggat nandito ako ngayon, walang sinuman ang makakapilit sa kanya na mag-donate ng bato. At sino ka naman sa akala mo para mag-iskandalo dito sa pamamahay ng mga Lu? Tandaan mo to, isang kumpas lang ng pamilya Lu. At kayang-kaya naming pabagsakin ang buong pamilya Jiang. Kung gayon, subukan ninyo. Pakinggan nyo to. Nasa ilalim ng proteksyon ko ang pamilya Jiang. Walang sinuman ang pwedeng gumalaw sa kanila. Gets? Ang mga tingin ng babaeng to, bakit nakakatakot? Lu Jingxi, hindi ka naman mamamatay kung mawalan ka ng isang bato. At isipin mo, dugo pa rin ang mga Lu ang nananalaytay sa'yo. Para lang mag-donate ng bato kay Papa. Ang arte-arte mo. E di ikaw ang mag-donate. Magpa-test ka ngayon din kung kompatible kayo. Kapag nag-match, ibigay mo agad sa tatay mo ang bato mo. Tama na, Lu Jingxi. Ipinanganak ka sa pamilya Lu. Napakalaking biyaya na niyan para sa'yo. Kung ayaw mong tumanaw ng utang na loob, sige lang. Pag-donate-in mo siya ng isang kidney. Ang damot-damot mo pa naman. Si Lu Jingxi nga, na mag-donate ka ng kidney para kay Papa. Karangalan mo na yan. Huwag kang abusado. Hindi na siya babalik doon. Babalik na siya dito sa atin. Sa pamilya Jiang, bilang anak natin. Ha? Hindi pwede. Jiang Huiyu, makinig kang mabuti sa akin. Kung gusto mo pang magpatuloy na magtrabaho sa Lu Corporation, pabalikin mo yung babaeng si Lu Jingxi sa pamilya Lu. Kung hindi, sisiguraduhin kong sa buong Haicheng, wala ka nang mahahanap na trabaho. At isa pa, sisiguraduhin kong ang pamilya Jiang ninyo ay mawawala ng matatayuan dito. Xiao Yu, ang putla mo, inaapi ka ba? Sabihin mo sa akin ang kumpanya mo. Pupuntahan ko ngayon din. At kakausapin ko ang amo mo. Kuya, wala to. Medyo pagod lang ako. Sina mama, papa at kuya. Gustong-gusto nila si ate. Paano ko siya hahayaang umalis? Boss, 2 siopaw nga. Hoy, hoy, hoy. Heto na, heto na. Kuya, ayos lang ako, okay na okay ako. May trabaho pa ko, mauna na ako. Sandali. May masamang aura sa mukha mo. Napapalibutan ka ng kadiliman. Sa loob ng 3 araw, may masamang mangyayari sa'yo. Dalhin mo to, panangga mo sa disgrasya. Kailan ka pa natuto ng mga ganyan? Hayaan mo na. Huwag mo na akong pakialamaw. Sa tagal kong nabubuhay, ngayon lang ako nakarinig ng taong tumawag sa akin na halimaw. Sayang nga lang dahil ang halimaw na sinasabi mo ay hindi man lang karapat dapat na maging tagapunas ng sapatos ko. Binabalaan kita. Kahit sino ka pa, kapag sinubukan mo kong saktan, ang papa, mama at kuya ko, hindi ka nila palalampasin. Walang kwentang nila lang. Bukod sa pag-asa sa mga magulang at kapatid mo, ano pa bang alam mong gawin? Ang saktan ka ay ikarurumi lang ng mga kamay. Jingxi, kamusta ang performance ng kumpanya kamakailan? Lalo pang gumaganda. Lahat yan dahil sa'yo. Kaya napagdesisyonan ko na ibigay ang kalahati ng shares ng kumpanya. Sa'yo, ang mga negosyong hinahawakan ko. Kung hindi man 10,000, ay may 8,000. Ikaw na ang bahala. May maganda rin akong balita. Sa'yo, sa International Design Competition, pasok ako sa finals. Talaga.
Magaling. Kitang-kita na ang natural mong galing sa pag-design. Pero masyado ka lang nakakulong sa teknike. Kung kaya mong pakawalan ang mga pumipigil sa'yo, at ilabas ang tunay mong nararamdaman, siguradong mananalo ka. Kain na. Ang ginawa mo ay pagliligtas sa amin sa salot. Ha ha ha. Ang mga taong ganyan, dapat ganyan talaga ang trato. Suportado ka namin. Suportado ka namin. Ha ha ha. Ek, nagtrending ka. Haichin Breakfast Shop. Miss Justice. Sinupalpal ang tsismosong lalaki. Sino nang kumuha ng video na to? Ang bilis kumalat. Ano ang trending? Ano ang trending? Ek, wag mong sabihin hanggang ngayon, hindi ka pa rin marunong gumamit ng phone. Hindi mo alam kung ano ang trending. Wala pa akong pagkakataong matutunan. Hindi po pwede yan. Ek, ang buhay mo. Ay, hindi pala. Ang buhay immortal mo. Ang daming saying nawawala. Ngayon lang maglaro. Tapos nalampasan mo agad. Simple lang naman ang rules. Sinwerte lang siguro. Anong swerte? Ang galing mo kaya. Isa kang henyo sa games. Iba talaga kapag nakatakdang maging immortal. Sis, turuan mo naman ako kung paano. Libu-libong taon na akong nagsasanay. Ang tanging hangad ko lang ay ang malampasan ang lahat. Pero hindi ko inasahan na itong mundo ng mga tao ay ganito na pala, kasaya at puno ng kulay. Mukhang itong panibago kong pagsasanay ay hindi magiging kasing tuyo ng aking inakala. Hello. Sino to? Kung may kailangan ka, sabihin mo na agad. Si Mr. Zhang po ba ito? Nabalitaan ko na noong mga nakaraang araw. Sa Jiang Family Breakfast Shop, may isang babaeng nagngangalang Lu Jingxi. Nalabis kang ipinahiya. Pake mo ba? Sino ka ba talaga? Babayaran kita ng 1,000,000. Gamitin mo ang paraan kung saan ka pinakamagaling. At sirain mo ang pangalan niya online. Gusto kong ang babaeng yan ay tuluyang masira ang buhay. Walang problema. CJ, boss. Hihi. Pasabog. Tech Tycoon. Na si Jiang Huichuan. Ang maladiwata niyang kapatid. Pala. Yan, dahilan ng pagkamatay ng sariling big. Ha 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 ha. S-promote. Trending. Binayaran ko na lahat yan. Lesiu. Babae. Ang lakas ng loob mong ipahiya ako. Dudurugin kita. No. Hindi ah. Pagdating ng tamang oras, yung sikretong paraan na mismo ang tatap. Hay, may relasyon. Kasinungalingan. Nakita mo ba mismo? Kung ano-ano lang ang sinasabi mo. May relasyon sila. Kasinungalingan. Nakita mo ba mismo? Kung ano-ano lang ang sinasabi mo. Karaniwan sa mga oras na ito, lagi ka lang nagpipinta sa kwarto mo. Bakit ka naririto ngayon? Hindi ka mapakali. Hindi regular ang paghinga mo. Anong nangyari? Wala, ayos lang ako. Hawak-hawak ang aking sandata. King yun. Gawan niyo ng paraan. Binayaran ka ng pamilya Lu. Kailangan mo siyang supuin para sa amin. Hay, hindi. Hindi maaari. Maestro, di ba sabi mo, siguradong gagawin mo siyang abo. Paano siyang naging? Walang kwentang bagay. Binayaran ka na, wala ka namang ginawa. Lu Jingxi. Bye. Binabalaan kita, ah. Huwag mo kaming gagalawin. Marunong kang mangkulam. Eh ano naman ngayon? Ang pamilya Lu namin ang pinakamayaman sa Haicheng. Maghahanap kami ng ibang mas malalakas na tao para kalabanin ka nasang pumatay. Noon, dahil lang sa isang salita mo. Isang kasinungalingan na nagdadala raw ng kamalasan sa pamilya. Sinira mo ang buong buhay ng orihinal na may-ari ng katawang ito. Naging sanhi ng kanyang kalunos-lunos na pagkamatay. Dakilang guro. Nararapat po akong mamatay dahil sa aking mga kasalanan. Nakikiusap po ako, dakilang guro, kaawaan niyo po ako. Dahil may nakikita pa akong bahid ng pagsisisi sa iyo. At sa pag-aalay mo ng gamot, ang iyong mga mata ay hindi na muling makakakita. Iyan ang iyong kaparusahan. Opo. Simula ngayon, magtino ka na. Layas. Oo po, aalis na po. Dito po ako dadaan.
Nabigo ako sa aking pagsubok na espiritual. Kailangan kong humiram ng katawang lupa para muling magsanay sa mundong ito. Kaya naman, hiniram ko ang katawan ng inyong anak. Sa mga nakalipas na araw, nagpapasalamat ako sa inyong pag-aalaga. Kung hindi ninyo ito matatanggap, maaari akong umalis kaagad at maghanap ng ibang masisilungan. Hindi ko kayo gagambalain. Anong silbi niyan? Si The Waste Master King yun. Isa siyang inutil. Pero hindi ibig sabihin na sa mundong ito ay wala nang makakapigil sa kanya. Model.